Wow, sexy! May kurba! Sigaw ng isang lalaking nasa loob ng sasakyan. Ang tinutukoy niya sa kanyang mga salita ay ang babaeng nakapulang bestida na hapit sa kanyang katawan at may magandang makeup. Natigilan ng babae at hindi na naituloy ang paglalakad. Sa halip, ngumiti ito at sumakay sa passenger seat ng lalaking nagmamaneho. Nagulat man ang lalaki, natanggal din ito matapos siyang bigyan ng nakakalokong ngiti ng dalagang nasa harapan. Ilang saglit, nagbago na ang kulay ng stoplight. Naging kulay green na iyon, senyales na ang lahat ng mga sasakyan ay pwede nang umandar. Hindi maiwasan ng lalaki ang mapatingin sa babaeng maganda at malapor sila ng kutis na nakaupo sa kanyang tabi. At dahil nga tingin siya ng tingin dito, wala ang kanyang focus sa pagmamaneho. Ano bang pangalan mo, miss? Pagtatanong nito at sinubukang hawakan ang tuhod ng babae. Ngunit mabilis namang gumalaw ang dalaga, kung kaya naiatras niya din ang kanyang kamay. Ikaw, ano bang pangalan mo? Nakakaakit ang tingin na ibinigay sa kanya ng dalaga habang tinitrace ang kanyang braso gamit ang hintoturong daliri. Charles! Ilang saglit pa bago masabi ni Charles ang kanyang pangalan sa dalagang nasa harapan dahil masyado siya nitong inaakit. Ako? Sky ang pangalan ko. Aniya na may nakakalokong boses at pagtingin. Mas lalong napangiti si Charles dahil sa magandang pangalan nito. Anong balak mo ngayon? May pupuntahan ba tayo? Ramdam sa boses ni Charles na may intention ito sa dalaga, ngunit hindi man lang kinakabahan sa kanya si Sky. Ngumiti si Sky at saka hinawakan ang kanyang mukha. Diba, gusto mo naman to? Ikaw ang bahala basta hindi ako gagastos. Maarteng sabi ng babae. Tila nabuhayan naman si Charles at saka nakangiting tumatango-tango bago ibaling muli ang kanyang paningin sa daan. Patuloy lang siya sa pagmamaneho habang iniisip kung saan niya dadalhin ang dalaga. Hindi naman niya gustong ipakita na sa kama lang niya ito gustong makasama, ngunit wala naman siyang ibang mapagdadalhan dito. Hindi niya lubos maisip na sa ganitong edad ay kayang-kaya niya pa rin talagang makakuha ng babae. Hindi naman siya ganoon katanda pero may asawa na siya at masasabi niyang matapos nilang ikasal, parang naging normal na lang din ang mga bagay-bagay sa kanilang mag-asawa. At kung sasabihin niya, parang walang thrill ang kanilang pagsasama. Habang nagmamaneho si Charles, medyo hinahaplos-haplos ni Sky ang kanyang hita na nagbabadya ng nakakaakit na intensyon nito. Hindi mapigilan ni Charles ang ilang beses na lumingon sa dalaga at patulan ng pang-aakit nito. Nang tumigil sila ng dahil sa stoplight, iniangat ni Sky ang kanyang dibdib. Sanhi upang bumilog ito lalo. Lumabas ang kanyang cleavage kung kaya hindi na paandar agad ni Charles ang sasakyan. At halos lumabas na ang mga taong nakasakay sa kani-kanilang mga sasakyan upang sigawan siya na umandar na. Malalakas na bumusina ang pumapalibot sa buong lugar kaya nagmamadaling pinaandar ni Charles ang kanyang sasakyan. Nadinig niya ang mahinang impit na tawa ng dalaga na nasa kanyang tabi. Sandaling nilingon ni Charles si Sky. Kalokohan mo talaga! Bakit mo naman ginawa yon? Munti ka na tuloy akong sigawan ng mga nagmamaneho sa likod. Natatawang sabi ni Charles. Umiling lang si Sky sa kanya. Mabuti na lang walang pulis na nakaabang doon kundi kinausap na siya nito at maaari pang makuha ang lisensya. Ngunit ang hindi niya alam ay mauulit na naman ang ginawa ni Sky. Nang makaliko na sila at mawala sa highway, agad napansin ni Charles ang madalas na paggalaw ni Sky sa kanyang upuan. Ilang saglit, nalingon ni Charles ang dalaga. Anong ginagawa mo? Maloko ang boses ni Charles. Ilang saglit, itinaas ni Sky ang kanyang bra kung kaya mabilis na napatingin si Charles sa malaking hinaharap nito at agad na naipaling ang manibela at napunta ang kanyang sasakyan sa damuhan. Napasigaw si Charles nang maapakan ng preno. Iniwasan niyang bumangga sa malaking puno. Naimulat niya ang kanyang mga mata saka hinihingal na tumingin kay Sky. Kita niyang relax na itsura nito na parang hindi nangamba na may mangyayaring masama sa kanya. Nakitang-kita naman kung paano muntikan silang bumangga sa puno. Ilang saglit, nakarinig silang dalawa na may kumakatok sa bintana ng driver's seat. Pareho silang napalingon sa gawing iyon. Isang pulis na may hawak na papel. Mabilis na ibinaba ni Charles ang bintana na nagbigay ng pagpayag upang tingnan kung sino ang kasama nito. Ngumiti lang si Sky sa pulis na sumilip. Alam mo naman sigurong napakadelikado ang ginawa mo. Bukod sa maaari kang mamatay, may bangin doon.
Seryosong sabi ng pulis habang itinturo ang paligid. Alam ko po, may importante lang na pupuntahan at emergency lang kaso wala pa kasi akong maayos na tulog kaya nagkaganon. Pagsisinungaling pa ni Charles. Nagtaas naman ang kilay ang pulis at saka medyo ibinaba ang sarili upang maamoy si Charles kung nakainom ba ito. Nang makasigurado ang pulis na hindi ito nakainom, tumango ito at tiniketan si Charles sabay hingi ng lisensya. Magbayad ka ng fee. Mawawala ang record kapag nakapagbayad ka na. Sa susunod, mag-iingat. May kasama ka pa naman. Bilin pa ng pulis. Noted sir, pangako. Sagot naman ni Charles. Tumango ang pulis at saka umalis na sa kotse nila. Natatawang umiling si Charles dahil sa ginagawa sa kanya ni Sky. Nang paandarin na niya ang sasakyan, mabilis na hinaplos ni Sky ang kanyang pulsuhan kaya natigilan si Charles. Huwag mo na akong ihatid. Sabi ni Sky, sabay haplos sa dibdib ng lalaki, saka inilagay ang kanyang calling card. Tawagan mo na lang ako. Ito na lang ang huling salita ni Sky, saka diretso nang lumabas ng kotse. Naiwang nakatameme si Charles at nakangiti lamang ito habang nakatingin sa calling card ng babae. Sky Fuentes? Banggit niya sa sarili. Nawala siya sa kanyang tinititigan nang biglang tumunog ang cellphone. Nang kuhanin niya ito, laking gulat niya. Si Mika iyon, ang kanyang asawa. Hello? Ito agad ang unang sumalubong sa kabilang linya. Mabilis namang sumagot si Charles. Hello mahal, bakit ka nang patawag? Sagot ni Charles dahil hindi naman talaga madalas tumawag sa kanyang asawa. Mas lalo na kapag nasa trabaho ito, kung kaya bago ito sa kanya. Hello mahal, si Roberto kasi may emergency kaya pinauwi ko na. Dala niya ang kotse at walang maghahatid sa akin sa event. Pwede mo ba akong ihatid? Tanong nito. Ilang saglit bago makasagot si Charles, tumingin siya sa calling card na hawak niya. Maya-maya, itinago niya ito sa kanyang bulsa, saka sumagot sa asawa. Oo naman, pupuntahan na ba kita agad dyan sa office mo o maya-maya pa? Tanong naman ni Charles. Ngayon na mahal, baka malit ako, medyo malayo eh. Pakiusap ni Mika. Sumang-ayon naman si Charles at saka ibinaba ang tawag. Inayos niya ang kanyang sarili at saka nagsimulang magmaneho ng nakangiti. Hindi siya makapaniwala na meron siyang pagkakataon upang makipag-usap sa panibagong magandang babae na animoy talagang gustong-gusto din siya. Nang makarating na din siya sa tapat ng kumpanya ng kanyang asawa, mabilis niyang natanaw si Mika. Abalang kausap ang katrabaho si Jimmy at aaminin niya, pinagselosan niya ito dati. Ilang saglit nang bumusina si Charles. Nagawi na ang tingin ni Mika sa sasakyan at mabilis na kumaway matapos nitong magpaalam sa kausap. Mabilis na naglakad si Mika at pumasok ng kotse. Nagbeso agad siya kay Charles at saka umpo ng maayos. Kausap mo na naman si Jimmy? Mahinang sambit ni Charles. Ano ka ba naman? Nag-usap lang ng kaunti tungkol sa office party mamaya. Wala lang yon. Nakangiting sabi ni Mika at saka hinaplos ang palad ng asawa. Tumango na lamang ito at hindi na nagsalita. Habang nasa biyahe sila, maya't maya nagkikwento si Mika sa mga nangyari sa kanya sa office at maging ang selebrasyon mamaya na ikwento niya rin. Ngunit kahit anong pagkikwento niya, hindi nagsasalita si Charles. Wala ito sa mood at madalas kapag sa ganitong bagay, ayaw niyang sinasabayan ng asawa. Hindi naman sa nakakainis ang topic nito, ngunit ang interes niya sa asawa ay nawawala na ngayon. Lalo pat puro ito trabaho at nasa opisina. Hindi na rin sila nagkakaroon ng oras para sa isa't isa at madalas, saglit lang din silang makakapag-usap kapag umuwi ito. Huminto si Charles sa isang gasolinahan upang mag-refill at makibanyo na rin. Nang magpaalam siya kay Mika, tumango lang ito, naglabas pa ng makeup kit at nag-ayos. Habang naghihintay, nagsimulang magpatugtog si Mika at mag-ayos ng kanyang sarili. Ilang saglit ay gumuhit ang kanyang lipstick sa labi, kung kaya todo siya paghahanap ng tissue sa bag at kung saan-saan, hanggang sa binuksan niya ang front compartment ng sasakyan. Mula roon, bumulaga sa kanyang pulang tela. Ang una niyang pag-aakala ay nakabalunbo na damit lang ito, ngunit nang dahan-dahan niyang hilahin ang tela, dito niya napag-alaman na isa yung bra. Ilang saglit, may nakita siyang sulat na kasama noon. Nang makita yun ni Mika, labis ang galit na kanyang nararamdaman. Galit na galit itinago niya ang nakalabas na makeup at inilagay sa kanyang bag. Isa lang ang nasa isip ni Mika, ang umalis at huwag nang hintayin si Charles dahil hindi niya na gustong makausap pa ito.
Agad siyang bumaba ng sasakyan. Sakto naman, nakita siya ni Charles. Mabilis na tumakbo ang lalaki upang habulin ng asawa kahit hindi niya alam kung ano talagang nangyari. Nang hawakan niyang siko ng asawa, mabilis na kinabig yun ni Mika. At ang sunod niya nalang naramdaman ay ang pagdampi ng mainit nitong palad sa kanyang pisngi. Ang kapal ng mukha mo! May paselos-selos ka pang nalalaman. Ikaw naman pala tong kung kani-kaning na lumalandi. Ang kapal ng mukha mo! Galit na sigaw ni Mika habang dinuduro ang asawa. Kahit may ideya na si Charles, hindi niya pa rin napigilan ang sarili na magtaka kung paano nalaman ng kanyang asawa. Ano bang pinagsasasabi mo? Bumalik ka na sa kotse at mahuhuli ka sa party. Utos ni Charles, ngunit mabilis na hinila ni Mika ang bra mula sa kanyang bag. Isinampal ito kay Charles. Ayan ang pinagsasasabi ko. Bitiwan mo ako. Manloloko ka. Tumulo na ang mga luha ni Mika at saka pumara ng taxi nang makawala na siya sa pagkakakapit ni Charles. Lumingon-lingon muna ang lalaki sa kanyang paligid upang tingnan kung meron bang nanonood bago siya makakuha ng tsansa na itago ang bra na kanyang hawak. Mabilis siyang pumasok ng kotse at saka hinigit ang calling card na nasa kanyang bulsa. Tinitigan niya ito. Nagagalit siya ng sobra na hindi niya alam kung totoo ba ang ginawa ni Sky o isa itong setup upang bumalik sa kanya ang mga ginagawa niya. Ngunit isa lang ang paraan upang malaman ang sagot. Ito ay ang puntahan siya sa kanyang bahay gamit ang address na nakalagay sa calling card. Hindi niya maipaliwanag ang kumukulong pasensya na nararamdaman. Kilala niya ang kanyang asawa at kaya nitong buhayin ng sarili kahit wala siya. Kung kaya, labis ang kanyang pangamba. Hindi lang dahil pupulutin siya sa kangkungan, kundi mahal niya rin naman talaga ang kanyang asawa. Nang makasigurado na siya sa bahay na kanyang pupuntahan, iniwan niya ang kanyang sasakyan at nagsimula ng maglakad. Paulit-ulit niya munang kinumpirma sa kanyang cellphone kung nasa tama siyang lugar. Ilang buntong hininga pa ang kanyang ginawa bago kumatok sa pintuan ng bahay. Maya-maya pa ay bumukas na ito. Nanlaki ang mga mata ni Charles nang makita ang babae na nasa kanyang harapan. Ibang-ibang itsura ni Sky sa kalsada at sa loob ng bahay nito. Kung nakadamit ng hapit na dress ang dalaga kanina sa labas, ngayon naman ay napakaluwag ng damit nito na tila mukhang manang. Sakto lang ang dating mo, mahinahong sabi ni Sky. Tumabi ito senyales na pinapapasok niya sa loob si Charles. Pinaupo niya ito sa couch at saka siya tumayo sa harapan nito. Sa mga oras na to, alam kong iniisip mo, bakit ka nandito? Bakit ko ginawa ang bagay na makakasira ng relasyon ninyong mag-asawa? Bakit kita pinatulan kung ayaw ko naman talagang ginawa mo? Marahil, isa lang yan sa mga bagay na alam kong iniisip mo habang nandito ka o bago ka pumunta dito. Panimulang sabi ni Sky. Tinawag nito ang kanyang asawa at saka naman lumabas ang isang matipunong lalaki na nagngangalang Jerry. Siyang asawa ko at hindi ako para lumandi sa ibang lalaki dahil kasal ako sa kanya. Sunod na sabi ni Sky. Ngunit naguguluhan pa rin si Charles kung kaya agad siyang tumayo at nagsalita. Hindi ko alam kung anong pinupunto mo. Kino-compliment lang kita at walang ibang dahilan. Hindi kita nilandi at hindi kita ginalaw. Kung ako sa'yo, samahan mo na ako upang ayusin ang lahat ng bagay sa asawa ko. Halos pagmamakaawang sabi ni Charles. Ngunit umirap si Sky sa kanya at medyo lumapit. Magkaibang pinupuri sa minamanyak. Alam mong may asawa ka, bakit hindi siyang purihin mo? Bakit ako? Taas kilay na tanong ni Sky. Kung ayaw mo pala, edi sana umiwas ka at hindi na lang pinansin. Kung ayaw mo palang pinapansin ka, sana hindi mo sinusuot ang ganoong damit. Kung alam ko lang, gusto mong mapansin ka ng mga lalaki. Pangiinsulto na sabi pa ni Charles. Sasaktan na sana siya ng asawa ni Sky, ngunit mabilis na pinigilan ng babae ang asawa nito. Alam mo, sa tingin ko, hindi mo maintindihan ang pinupunto ko. Kaya halika, sumama ka sa akin. Inis na sabi ni Sky bago kunin ang bag na nasa lamesa. Mabilis niyang hinila si Charles kahit na hindi pa ito sumasang-ayon sa kanyang gustong mangyari. Desperado na si Sky na ipamukha kay Charles kung ano ang ibig niyang sabihin. Dinala niya si Charles sa isang parke na medyo matao din. Labis ang pagtataka ni Charles at kahit pa napakarami na niyang tanong sa dalaga, hindi niya pa rin sinasagot ito. Maglalakad ako at ikaw, medyo lumayo ka sa akin para makita mo anong pakiramdam ng isang babae na baka dinadanas din ng asawa mo. At heto ka ngayon, ginagawa sa iba ang maaaring nararanasan niya. Pagtataray ni Sky.
Hindi na nagsalita si Charles at sinunod na lamang ang sinabi nito. Nagsimula silang maglakad at wala naman siyang nakikitang kakaiba. Wala siyang napapansin at hindi niya alam kung ano ba ang sense kung bakit nandito sila ngayon. Habang nililibot niya ang paningin at namamangha sa mga nakikita, ilang saglit naramdaman niya ang pagtigil ni Sky sa hindi kalayuan. Oh, sigurado ka bang ayaw mong ipakita ang kurba mo? Mabilis na napalingon si Charles dahil sa narinig. Sa di kalayuan, nakita niyang pagtanggi ni Sky. Dire-diretso itong naglalakad. Nagsimula na din siyang sumunod dito. Kakaunting distansya na lang ang kanyang ibinigay. Tinitigan ni Charles ang matandang lalaki na nilagpasan at kita niyang reaksyong pambabastos dito. Ilang saglit, may narinig siyang tawanan at kantiyawan na ang usapan tungkol sa suot at katawan. Nang lingunin ito ni Charles, ang mga mata ng binatang lalaki nasa gawin ni Sky na dahan-dahang naglalakad at idinuturo pa ito. Kung kaya, mas lalo niyang binilisan ang paglalakad upang makahabol kay Sky. Nang matanaw niyang tatawid si Sky ay medyo patakbo ng kanyang paglalakad upang makalapit kahit papaano. Nang tatawid na sila sa pedestrian, may bumusi ng lalaki at laking gulat ni Sky nang makita ang pagsabog ng pasensya ni Charles. Galit na galit ito. Ano bang problema niyo? Gusto niya lang maglakad. Hayaan niyo siyang magkaroon ng kapayapaang mabuhay. Kung talagang hayok na kayo, humanap kayo ng iba. Tigilan niyo na siya. Galit na sigaw ni Charles at tila halos maluhan na dahil sa agresibong nararamdaman. Mabilis na hinawakan ni Sky ang pulsuhan nito upang awatin at makatawid na sila. Napahinto si Sky habang si Charles naman kitang-kita kung gaano kapulang mukha dahil sa sobrang pagkainis. Hindi lahat kailangan mong komentan, hindi lahat ng babae gusto ang balidasyon ng isang lalaki dahil hindi naman lahat ng babae gusto ng atensyon. Tumawid lang ako kanina. Ngunit hindi naman mahalagang opinyon mo tungkol sa suot ko. Hindi kami nagdadamit ng ganoon para sa lalaki. Gusto naming maramdamang maganda kami. At kahit pa anong opinyon o validasyon ang ibigay nyo sa amin, hindi mahalaga dahil kung nararamdaman naming maganda kami, ibig sabihin, masaya kami sa pananamit namin at talagang maganda kami. Talaga bang ganun ang nararanasan mo kada pumupunta ka sa bawat lugar? Binigyan kita ng ganong compliment dahil lubos kong inaakala na maganda yon. Aaminin ko, naakit ako sa'yo ngunit hindi ko alam na bastos pala ako. Tumango naman si Sky. Hindi importante sa amin kung anong nasa isip ng mga lalaki. Kung mahal mo ang asawa mo, hindi ka titingin sa iba, hindi ka maakit sa iba. Alam mo Charles, sa mundong to, bukod sa pagmamahal ang ibinibigay sa asawa o kasintahan, meron pang iba. Respeto at limitasyon. Nagpatali ka sa taong pinangakuan mo ng magandang buhay at pagiging totoo. Kaya dapat hindi ka nagloloko. Hindi ang mga babae ang mag-a-adjust ng pananamit para sa mga lalaki. Oo, maaaring may ibang babae na kailangan ng opinyon mo at ng ibang mga lalaki. May mga babae na hindi disenteng manamit pero ang mga babaeng yon kusang lumalapit sa lalaki. At ang kagaya kong mga babae, mga desenteng tao, nananamit para sumaya. Pagpapatuloy ni Sky, sumandal pa ito bago tapusin ang sinasabi. Ang pananaw at utak ng isang tao ang nililinis, hindi ang damit na ginawa upang takpan ng mga bagay na pribado. Isipin mo na lang kung gaano karaming lalaki ang lumalapit sa akin na ganito pang manang ang damit ko. Paano pa kaya kung kaninang ganoong suot sexy ang suot ko? Sa mundong to, ang lugar ng babae dapat ligtas. Hindi yung mga babae ang magliligtas sa sarili nila at iwasan ang mga bagay na hindi nila kasalanan upang makaramdam ng seguridad. Hindi makapaniwala si Charles sa kanyang nararamdaman ngayon. Napahilamuko sa mukha ang lalaki. Agad niyang nalingon si Sky. Sorry, hindi ko alam na ganito pala kalaking epekto nito sa'yo. Hindi ko maisip kung ganito rin ang nararanasan ng asawa ko. Mahinang sabi niya. Tinapik naman ni Sky ang kanyang balikat bago tumayo. Pinapatawad kita at huwag kang mag-alala. Maayos mo pa ang lahat basta sabihin mo lang ang totoo sa kanya. Lahat ng nangyari, walang labis at walang kulang. Mauna na ako. Ihahatid na kita. Baka may mga lalaki na namang mambasto sa'yo. Kaya ko naman ang sarili ko. Ang dapat mong ayusin, ang buhay mo, pati ng relasyon ninyo ng asawa mo. Paalam. Sabi ni Sky. Narespeto naman ni Charles ang kanyang naging pasya, kung kaya ibang daan na lang din ang tinahak niya. Habang naglalakad, may mga bagay-bagay siyang napagtanto na nagpalinaw ng kanyang isipan. Yon ay ang mga bagay na para sa kanya ay mababaw. Isa palang malaking karanasan para sa iba.
May mga bagay na hindi niya namamalayang nakakasakit siya bukod sa pangbabastos sa babaeng yon, pati na rin ang pagiging lalaki niya na walang respeto at limitasyon sa sariling asawa. Nang makauwi, naghanda siya ng mga pagkain at mamahaling alak upang hingiin ang pagpapatawad ni Mika sa kanya. Aaminin niyang nininerbyo siya. Ngunit hindi siya sasuko upang makuhang muli ang tiwala ng kanyang asawa. Ilang saglit pang paghihintay, bumukas na ang pinto. Inayos ni Charles ang sarili at saka nakangiting tumayo, ngunit mabilis lang na naglakad sa kanyang gilid si Mika nang hindi siya pinapansin. Nakaramdam siya ng lungkot dahil ni minsan hindi sila nagkaroon ng away na humantong sa hindi pagpapansinan. Kinatok niya ang kanilang kwarto. "Mika, pwede ba tayong mag-usap?" Tanong ni Charles, ilang saglit bago siya nakarinig ng sagot mula kay Mika. "Ano pang pag-uusapan natin kung niloloko mo naman ako? Hindi ako makapaniwala sa iyo, Charles. Hindi ko akalain na ganito mo lang sisirain ang tiwala ko." Naramdaman niya ang hindi maayos na boses ni Mika na mukhang umiiyak na. Ilang saglit, binuksan ni Charles ang pintuan at saka dahan-dahang lumapit kay Mika at umupo sa kama katabi nito. "Alam kong nasaktan ka. Alam kong sinaktan kita at walang kahit anong rason para ilaban ko ang sarili kong paniniwala. Pero hayaan mo sana akong ikwento sa'yo simula umpisa hanggang dulo. At kung anong pasya mo, kung hindi mo na ako mapapatawad, hindi na kita pipilitin." Doon na sinimulan ni Charles ikwento ang lahat ng nangyari. Sinigurado niyang maayos ang kanyang paglalahad ng kwento at walang labis o kulang sa kanyang mga sinasabi. Habang si Mika naman, nakikinig sa kanya. Nang matapos niyang magkwento, nagsalita si Mika. "Natutuwa akong alam mong nagkamali ka pero ang pagpapatawad, hindi agad kayang agad ibigay yan sa isang taong nasaktan ng sobra. Hindi hinihingi ang pagpapatawad. Kusang ibinibigay yan at hindi ko kayang ayusin ang tayo kung wala akong balak na patawarin ka. Hindi ko sinasabing patawarin mo ko ngayon. Ang gusto ko lang, sana hayaan mo kong bigyan ng pagkakataon ang mapatunayan ng sarili ko sa'yo. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko." Matapos noon, sinubukan ni Charles na iparamdam kay Mika na importante ito at hindi na siya maghahanapan ng iba. Ang mga nakasanayan nila kahit papaano nagbago na at mas tumatag pa ang kanilang pagsasama. Kung noon, puro lamang sila kumustahan, ngayon nagpaplano na sila ng mga gagawin nila ng sabay. Masasabi niyang mas mataas na ang respeto at limitasyon na ibinibigay niya. Bukod sa maayos ng kanilang relasyon, may biyayang dumating sa kanilang buhay. Sa wakas, mabibiyayaan na sila ng panganay na anak. May mga babae talaga na sexy kung manamit dahil sa tingin nila yon ang bagay at mas maganda para sa kanila. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay gusto na nilang mabastos ng ibang tao. Maraming kababaihan ang nakakaranas ng hindi maganda mula sa lipunan. Pero lagi nating tatandaan na lahat tayo ay may karapatan kung ano ang gusto nating isuot na damit para maging komportable. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.